Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emerson. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ko. Nangyari sa amin doon sa Minglanilla, sa may Cebu. Dalang-dala talaga ako. Biro nyo, sino ba namang mag-aakala na magiging parte ng buhay ko ang nakakawindang natagpo ito? Nakakapanghilakbot, nakakadiri. Tricycle driver ako. Batang-bata pa. Nasa edad 19 na taong gulang noong mga panahon na yon. Namatay kasi ang tatay ko na siyang nagtataguyod sa amin. Tapos ako ang panganay kaya ako ang humalili. Lalo na at may mga kapatid pa akong maliliit na kasalukuyang nag-aaral. Si Nanay Rona ay nagbabantay naman sa mumunti naming tindahan nun. Maliit na tindahan lang. Pangbarong-barong ang plastada. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1995 talaga ito nangyari. Wala akong bisyo. Hindi naninigarilyo. Hindi din umiinom. Maliban na lamang po sa pang-chichiks. Lalaki. Tapos kay gandang lalaki din. Biro lang, Sir Seth. Sino bang magandang lalaki tingnan kung isang driver ng tricycle, di ba? Dugyot pa ako sa pinatuyong isda nun. Pero alam nyo, noong napagala ako sa Talisay gamit ang tricycle, may nakita akong babae na tindera ng mga prutas. Napaka-sexy. Nakakapanindig balahibo ang dibdib niya. May mga balakang pa itong hinubog na parang si Eva. Hindi naman kagandahan. Sakto lang. Parang mga nanay niyo lang makakagiliw. Basta, tao tingnan. Saglit akong huminto. Pasimple akong bumili ng orange. Akala mo marami pero isa lang palang bibili nun. Doon ko ito binalatan sa harap ng tindahan na yun at nagwika ng, "Bini-bini, kahit saang anggulo ko pumesto, kay ganda mo, para kang anghel." Sinabi naman ng babae na ito na sabihin ko umano ang sadya ko kesa ang dami ko pang sinasabi. Hindi ko pa nga umano nababayaran yung kinakain ko doon. Napagkamalan pa akong tulisan, Sir Seth. Nakalimutan ko magbayad. Etong magandang pagbungad ko ay napalitan ng kahihiyan. May mga tao pa naman tapos malakas ang pagkasabi ng babae. Tulisan daw. Masakit pa sa sampal yun. Dali-dali akong bumunot ng pera. Dinoble ko ang bayad. Nadali tuloy ang buena mano kong kita sa pamamasahero. Pero matapos kong mayabot ang bayad ko ay nagtanong ako sa pangalan niya. Nagpakilala naman ito sa akin. Guavana. Ang ganda ng pangalan niya. Matamis pakinggan. Parang guava na guyabano. Hindi na ako nagtagal. Pero plano ko itong balikan. Nahamon ako eh. Pagkasakay ko na sa tricycle ay may pasahero ako noon, babae. Nakangisi ito na para bang nakakainsulto. Ako yung pinagtatawanan niya. Hanggang sa nagsalita yon tapos sinabing nililigawan ko ba umano yung tendera. Kako hindi no, plano pa lang. May pagkaprangka kasi ako, Sir Seth. Hindi ako nagtatago ng ugali. Umiiling lamang yun at sinabing baka umano naduling lamang ako. Sabi ko naman magandang babae yun no. Para kasing lumalabas na napakapangit. Para sa akin napaka-sexy. Hindi ko nalang pinansin itong pasahero. Hinatid ko na siya. Taga Minglanilla ang pasaherong ito sa may merkado. Kinabukasan, bumalik akong Talisay. Wala na doon ang tindahan ng prutas na guavana. Bakante at parang lumipat ng lugar. Wala na yung lona. Nagtanong-tanong ako sa mga kapwa nagtitinda doon na kako nasaan na yung isang tindahan dyan. Sabi naman ng isang lalaki, may pwesto daw yun sa Minglanilla. Baka doon na ito magtitinda talaga kasi nga nagsisiksikan na sila doon at nahahati ang mga namimili. Aba,
Lumipat pala. Kako mas maganda gawa ng mas malapit na sa amin. Lalo na itong bahay namin. Sa may merkado lang banda. Payak na tahanan lang, Sir Seth. Maputik pa nga kapag umuulan eh. Basta parang squatter pero kahit papano, may nasisilungan kami. Ito kasing lugar, ang may-ari ng lupa ay pinaupahan ng lupain. Maliliit na lote lang. Tapos isa kami doon sa nangungupa. Sa loob ng 1 taon naniningil ng bayad. Nababahala nga kami noon gawa ng baka gamitin ng lupa para tayuan ng malaking pasilidad. Kumbaga paalisin na lang kami bigla. Wala kami magagawa pagkatapos noon. Gumala kaagad akong merkado. Yung pasahero ko kahapon, nagtitinda din ng prutas doon. Kala ko namamalengke lang ito. Tindera din pala. May isa pagkabansot itong babaeng ito. Napapatingin pa nga ito sa akin tapos kinikindatan ako. Siyempre, pangit naman na hindi sagutin ng kindat kaya tumugon ako ng kidnat at ngiti nun. Kahit palabag sa loob ko. Naiisip ko na baguhan pa ito ron kasi nga sa mga sandaling yun, doon ko palang nakita tong babaeng bansot. Maya-maya lang, nakita ko na yung tindahan ni Guavana. Nakita ko na din siya nun kumakain. Puso at isang stick ng barbecue. Umaamag ang alindog nito. Nakadikwatro ang pagkakaupo. Maiksi yung saya, ang lulusog ng mga paa niya. Napapailing ako gawa ng ibang-iba talaga siya. Parang anak mayaman. Yun lang ay batay sa pagkakakilatis ko. Hindi muna ako lumapit, baka kasi insultuin ako. Lalo na't kahapon pa lang kami nagkita nun. Baka isipin na sinusundan ko siya. Kapal naman ang mukha niya, di ba? Pero ang totoo, sinusundan ko talaga siya. Saktong-sakto talaga, yung parandahan kasi ng mga tricycle, malapit lang doon. Masisipat lang. Para bang sinadya ng tadhana. Parang alam mo yon, meant to be. Animoy ito na siguro yung babaeng makakasama ko. Parang ganon. Kahapon lang natawag ang atensyon ko at mabilis na nagkagusto. Partida, naroroon yun sa may Talisay banda. Ngayon bigla nang nasa merkado na. Sa tapat pa mismo ng paradahan ng tricycle ko. Kako, bibili ako ng mansanas. Bibili ng mansanas mula sa maalindog na parang si Eva. Sa pagkakataong ito ay inuna ko na ang bayad. Baka kasi ipahiya na naman ako nito. Pero noong lalapit na sana ako ay bigla na namang may kumalabit sa akin noon. Kaibigan ko, si Ricardo. Ako na daw ang susunod na babiyahe. Huwag daw akong aalis at baka mag-antay pa ang pasahero noon. Napakamot ako ng ulo. Imbis na lapitan si Guavana, bumalik na lamang ako noon sa may tricycle ko. Ako na nga ang susunod sa nakaparada. Nakabusangot ang mga kasama ko. Parang bad trip. May laman na kasing pasahero ang tricycle ko. Napili kong mamayang hapon na lang siguro ako pupunta sa tindahan ng dalaga. Maaga pa kasi noon at talagang napakaraming tao sa mga puntong ito. Nung pabalik na ako, nakita ko si Guavana sa tapat ng merkado, sa may bakery. Bibili ata ng tinapay. Pumarada ako. Tapos kunwari, bibili din. Marahas na diskarte yun na may pasimple pa ng pagbangga sa kanya tapos, syempre magkakatitigan kami, di ba? Ganun nga ang nangyari. Nagkatitigan kami tapos sinabi kong, "Ay, sorry miss. Teka, ikaw ba yan binibining Guavana? Bakit ka narito?" Bungad ko nun. Hindi naman siya kaagad nagsalita. Nakasimangot pa yung mukha nito. Ilang sandali lang ay sinabi na nitong lumipat daw siya kahit papano mabawasan ang nagtitinda doon sa Talisay. Tapos dito naman may pwesto siya na matagal niya nang ipinareserve. At nung mabigyan ng pagkakataon lumipat na lang siya noon. Ganun ba? Alam mo parang may ibig sabihin yung tadhana, no? Dito din kasi ako namamalagi. Hindi kaya ikaw ay para sa akin at ako para sa'yo. Pagkakapal talaga ng mukha ko noon. Gaya ng sinabi ko ay prangka akong pagkatao. Walang tinatago. Kung ano yung makikita sa akin, yun talaga ako sa araw-araw.
Kinilig ako gawa ng ngumiti tapos sinawi niya ang buhok niya. Bagay naman na nakita ko ang buong mukha niya. Makinis, napakabango. Kahit nasa merkado ang bango niya pa rin. Tumitig yun na matagal sa akin. Nahiya ako tapos napangiti nun. Tinapik ako nito sa bisig at sinabing bibili daw siya ng tinapay. Bumili yun. Bumalik sa pwesto niya. Pero bago mangyari ito ay nagwika ako ng, "Mamayang hapon, bibisita ako ah." Ngumiti lang ito. Pero alam mong pumayag. Ganon na ganon. Kinahapunan ay bumisita ako dito. Sa pwesto niya ay napakarami kong kakilala, lalo na yung mga trabahante sa isang karinderya. Bukod pa dyan ay may naligawan na din ako doon kaso nga lang may iba na palang pagmamay-ari ng puso niya. Nung naroroon na ako, pansin kong nakatitig ang mga nakakakilala sa akin. Halata sa mga ito na parabang matatawa. Hindi ko naman pinuna. Umupo lamang ako sa kahon ng prutas. Tapos yun, nag-usap kami ni Guavana. Yun ang simula na lagi na akong nakapuslit doon. Kahit sobrang abala ni Guavana ay pinaglalaanan naman ako nito ng oras. Hanggang sa niyaya ko ng gumala. Total, may tricycle naman ako eh. Nakarating kami noon ng Karkar. Kumain ng lechon at chicharon. Buong araw yon. Sinadya niya talagang hindi muna magtinda para lang makagala kami. Ako naman, hindi ako na masahero. Hanggang sa dito ko na sinabi sa kanya na ihahatid ko siya sa kanila kung saan man siya nakatira. Hindi kasi ito nagbabanggit sa akin sa kung nasaan ba ang bahay niya. Tinatanong ko naman noon pero sinasabing malayo umano. Kung may balak umano akong mangligaw ay doon na lang daw sa tindahan. Gaya ng inaasahan ko ay ganun pa rin ang sinabi niya noong inaya kong ihatid ito. Malayo daw. Pero giniit ko na kahit malayo, ihahatid ko pa rin. Sa Cebu, sa may Guadalupe. Sabi ko walang problema. Ihahatid ko siya doon. Hanggang sa ayon, pumayag. Noong maggagabi na ay doon ko na siya inihatid. Bukid ang Guadalupe pero maraming bahay dito. Katunayan ay parte yun ng siyudad ng Cebu. Nalaman at nakita ko na kung saan siya nakatira. Sa isang looban na ang bawat gilid ay halos magkakadikit na bahay. Bumaba ito ng tricycle. Bumaba din ako. Nagtanong siya sa kung bakit ako bumaba hanggang doon lang dapat daw ako noon. Kakuyahatid ko hanggang bahay talaga. Hindi na siya nagsalita. Naglakad na yun tapos mabilis akong sumunod. Habang naglalakad ay sinabi ko ng damdamin ko ng seryoso. Nakako, gustong gusto ko siya. Malaki pala yung bahay, kaso wala sa pwestong maganda. Parang katulad lamang din ng samin. Maputik at talagang malapit ang mga kapitbahay. May tarangkahan ng bahay na ito. Yero lang. Pagkabukas niya, humarap siya sa akin. Sinabing sinasagot niya daw ako noon. Kami na umanong dalawa. Tuwang-tuwa ako. Pero parang hindi natutuwa si Guavana. Walang emosyon na mukha niya. Tapos nakita kong parang nag-aalala. Ganon. Parang ganoon ang kabuuang pagkakaintindi ko sa reaksyon niya. Kako, hindi ba niya ako papapasukin? Tumango si Guavana. Bakit hindi naman daw kami nangang dalawa? Para bang may mangyayari, Sir Seth. Pakiramdam ko nun. Pagkapasok ko sa bahay, akala ko may kasama. Pero wala. Siya lang mag-isa. Malawak na sala sa ibaba ng bahay. Walang silid. May hagdan at tingin ko, nasa itaas ang silid nun. Tipikal na mga kagamitan lamang na yung simple ang nakikita ko. Hindi mamahalin, pero napakalinis ng loob. Nangangamoy kandila nga lang. Para bang kandila sa sementeryo. Yun ang samuyo niya. Pero ayos lang. Baka sa kapitbahay lang siguro. Naupo ako sa mahabang upuan. Tumabi naman ito sa akin. Wala kaming kibuan. Kapwa nagpapakiramdaman at nag-aantayan sa kung sino ang unang magbubukas ng usapan.
Hindi ko alam kung kailan kami nalang dalawa. Doon pa ako nahiya. Siguro sa kakaibang reaksyon niya noon. Pero aminado akong iba na talagang tumatakbo sa isipan ko nito. Basta alam niyo na yon. Hanggang sa hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagkatitigan kaming dalawa. Parang gustong magbalik. Nagtayuan yung mga balahibo ko. Oo, chick boy ako pero hindi pa ako nakaranas ng mga pang-mature na eksena Tumayo siya bigla. Kinandado ang pinto. Eto na. Yun na yung hudyat. Yun na talaga yun, Sir Seth. Pagkatapos nun, nakagat na ni Adan ang ibinigay na prutas ni Eva. Nangyari na ang dapat mangyari. Bukod sa oo na nakuha ko, meron pa akong nakuhang iba. Pasintabi po sa mga magulang na kasamang nakikinig yung kanilang mga anak Kayo na po yung bahala. Pagkatapos nun, sinabi ko na dito na lamang ako titira. Para saan pa, diba? Pwede na magsama kami nun. Aba, pumayag Sir Seth. Ikinatuwa ko yon. Marami kaming napag-usapan hanggang sa umuwi na ako nun at sinabi ko na lang na baka bukas ay magsasama na kami. Kasi nga kinakailangan ko pang magpaalam sa nanay ko. Hindi ko na inisip noon ang paghalili ko sa responsibilidad ng tatay ko. Inuna ko ang sarili ko noon. Siyempre, alam kong may masasabi talaga kayo kaya inaamin ko na ang pagkakamali ko. Nagpaalam ako sa nanay ko na inangat may kasintahan ako at magsasama kami. Pero hindi ko sila papabayaan. Hindi pumigil si nanay. Desisyon ko na daw yun kasi nga malaki na ako. Pero napaiyak ako ng matauhan, Sir Seth. Naawa ko sa kanila. Parang gusto ko nalang bawiin ang mga sinabi ko kay Giovanna pero pangit naman gawa ng baka isipin na manloloko ako. Kako na lang sa sarili ko ay hindi ko pa kagad papakasalan si Giovanna. Uunahin ko munang pag-aaral ng mga kapatid ko. Total may trabaho ako at isang tendera naman noon ang kasintahan ko. Natuwa ako gawa nga ng noong prangkahan ko si Giovanna na pagtatapusin ko ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Sinabi pa nitong tutulong daw siya. Nabanggit ko din kasi sa kanya na ako na lamang ang inaasahan noon. Ito yung mga sandaling nangliligaw pa lamang ako, kaya ayun, naging panatag ako. Araw-araw ay nakatoka ako sa may tindahan. Tapos doon ako natutulog minsan sa bahay ni Giovanna. Sa ibaba lamang kami noon. Naglalatag lamang kami ng banig sa sala. Pero ni isang beses, hindi ko pa nakita ang itaas ng bahay. Ayaw naman kasi akong paakitin doon ni Giovanna. Nasilip kong hagdan, may harang na kahoy. Natanong ko kung bakit. Ayaw naman dito sa babae. Basta daw ultimo siya ay hindi na umaakit sa may itaas noon. Madumi daw doon. Isang hapon, napuna na ako nitong kaibigan kong si Ricardo. Napabayaan ko ang tricycle. Pinagalitan ako ng pinagalitan. Malakas pa ang pagkabulalas nito. Yung mga pasahero, sinalo na lamang ng iba umano. Naglikha talaga ito ng pagkaaberya gawa nga nang inaantay ako noon. Ano ba daw kasi ang kinaaaliwan ko doon? Yun ba umanong babae? Dagdag pa nitong Ricardo, nasisikmura ko daw bang harapin ang babaeng yun Pinagtatawanan na daw ako ng mga tao. Pero patay mali siya lamang daw ako noon. Nagalit ako. Panglalait na ito Parang nakakadiri naman si Giovanna. Yun kasi yung pagkakaintindi ko noon. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko na lamang pinatulan gawa ng lalabas na ako ang masama dito. Kamuntikan ko na talaga masapak pero tiniis ko lang yon. Pero ang pangyayaring yon ay nakita pala ni Giovanna. At kung hindi ako nagkakamali, narinig niya rin ang mga sinabi ni Ricardo. Nasa likuran ko lamang siya. Kaya naman sinabi ko na wag niya na lamang ito pansinin. Hindi man nagsasalita ang nobya ko ng mga panahon na yon. Pero nararamdaman ko na galit ito. Nung malapit ng magdilim, nagpaalam ako kay Giovanna na doon muna ako sa bahay matutulog.
Kakausapin ko din si Ricardo. Total magkapit-bahay naman kami nito. Kahit papanay walang namamagitang galit. Oo, prangka ako pero malambot ang damdamin ko. Ayoko na may kagalit. Pumayag si Giovanna. Wala umanong problema. Ay na nga, doon muna ako sa bahay. Inaantay ko noon si Ricardo kasi nga hindi pumaparada ang tricycle niya. Inabot na lang yun ng 10:00 ng gabi. Kako sa sarili ko bakit ang tagal. Nagtanong pa ako noon sa nanay ko kung madalas bang natatagalan si Ricardo kasi nga itong mga tricycle namin, magkakatabi lang ng garahe. Sinabi naman ng nanay na maagang umuwi yon. Baka daw may nakainuman. Kaya siguro hindi pa dumadating. Doon ako nagtaka. Magkababata kami ni Ricardo. Alam kong hindi ito umiinom. Katunayan siya yung nagturo sa akin ng pagdadrive ng tricycle. Sabay pa kaming kumuha ng SP at lisensya noon. Hinantay ko na lang talaga. Hanggang malapit ng mag-12 nang makarinig ako ng tunog ng tricycle noon. Dali-dali akong bumangon sa hinihigaan ko. Sa tindahan lang kasi ako natutulog. Pababa ang bahay namin. Isang palapag lang. Basta yung tipong karaniwang makikita sa mga squatters. Paglabas ko ng bahay, si Ricardo, nakasakay sa motor. Lumapit naman ako. Pagkawika ko na pasensya na sa nangyari kanina, bigla yung dumaing. Daing na animoy sobrang nasaktan. Sapu niya pa noon ang dibdib niya na parabang inaatake yon. Inalalayan ko ito at doon ko sa loob ng tindahan pinahiga. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Masakit daw ang kanyang katawan. Wala naman siyang sipon, walang lagnat, at nasa kondisyon din siya ng araw na yon. Pero pagsapit umano ng dilim ay bigla na lamang nanakit ang kanyang kalamnan. Parang binugbog, tapos dito sa may dibdib niya umano sobrang sakit nun. Dadaling kita sa ospital. Hindi, wag na. Pahinga lang siguro yung kinakailangan ko. Dito na lang ako matutulog ha. Oo naman. Dito ka naman natutulog nung maliit pa tayo eh. Sigurado ka ba? Balisa yung mukha mo pre oh. Ay naku, ayos lang siguro to. Huwag ka mag-alala. Mawawala ito pagkagising ko. Tumango na lamang ako noon. Tapos inulit ko ang mga katagang pasensya na kanina. Ikaw naman kasi, bakit ka ba nawiwili sa babaeng yun? Bulag ka ba? Wika ni Ricardo. Nagpantig ang tenga ko pero pinakalma ko ang sarili. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ricardo. At nagulat ako sa mga sinabi niya. Naniligaw ka ba dun sa matanda tol? Yung tindera ng prutas? Parang ang sweet nyo kasi habang nag-uusap eh. Kinikindatan mo pa. Kinikilabutan ako sa'yo. Pumapatol ka na sa matanda. Huwag naman ganyan pre. Naniwala akong hindi ka adik ha. Matanda pa sa nanay mo yun eh. Parang magkasing edad nga lang sila ni Lola. Alam mo, Emerson, kaibigan kita. Kaya pinaglalaban kita ha. Hindi ko na maatim eh. Pati ako nahiya na sa mga kasama natin. Hindi na nga ako kumakain dun sa karinderya kasi nga nasasabihan akong mga adik daw tayo. Hindi ko ba daw sinisita yung kaibigan ko? Anong pinagsasabi mo, Ricardo? Anong matanda? Gandang babae nun eh. Tapos matanda. Baka naman iba yung nakita mo. Sabi ni Ricardo, hindi daw iba ang nakita niya. Dahil minsan niya na akong naaktuan na hinalikan ko daw sa labi yung tendera. Nakaramdam nga siya ng kilabot at pagsusuka nun. Hindi siya makapaniwala na pumapatol umano ako sa matanda. Imbis na magalit ay inisip ko na lamang na baka nagdidilusyon ang kaibigan ko. Pero nakapagtataka. Bakit napakarami nila? Ultimong yung mga kakilala ko ay yun din ang mga sinasabi. Pero hindi ko na lamang binigyan ng atensyon. Siguro na uungusan lang talaga sila sa babae at naiinggit ang mga ito. Kaya yon, kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi. Doon natulog si Ricardo. Ako naman sa loob. Katabi ko ang kapatid ko.
May isang silid kasi sa loob nun tapos si nanay ay naroroon sa kusina. Kinabukasan, maaga akong nagising. Gawa ng tutulungan ko si Giovanna sa pagbubukas ng tindahan niya. Pero noong bumungad ako kay Ricardo, nang laki ang mga mata ko. Ang dami niyang mga butlig-butlig sa katawan noon. Parang bulutong. Pero iba eh. Kakaiba kasi nga magkakadikit halos. Di ba nga ang mga bulutong magkakalayo naman? May magkakalapit pero hindi yung tipong magkakadikit talaga. Ang dami din nun. Parang nasabuyan ng mainit na tubig. Ginising ko si Ricardo pero umungol lamang ito, Sir Seth. Nakasimangot ang mukha na halatang sobrang sakit ng katawan niya. Sinabi kong may mga butlig-butlig ito. Pero hindi siya nagsalita. Sinabi ko kay nanay ang nangyayari sa kaibigan ko. Si nanay ay kasalukuyang inaasikaso ang mga kapatid ko para sa eskwela. Nang makita niya si Ricardo, napatakip ito ng bibig. Sinabihan ako na ako daw muna ang umasikaso sa mga kapatid ko. May pupuntahan lamang siya noon. Hindi naman ako nagtanong sa kung saan siya patungo. Pakiwari ko'y kukuha yun ng ambulansya para madala sa ospital itong si Ricardo. Pero noong pagkabalik ni nanay, isang matandang lalaki ang kasama niya. Manghihilot ito doon sa amin banda. Si Mang Diosdado. Nagtanong pa ako kay nanay sa kung bakit si Mang Diosdado. Pero ayon dito ay hindi daw pangkaraniwan ang nakikita niya kay Ricardo. Dito ko nalaman na si nanay pala may saklaw sa mga kakaibang bagay nun. Nagulat talaga ako nun. Ayon naman kay Mang Diosdado, kung hindi siya nagkakamali ay kinukulam si Ricardo. Malakas na kulam umano at parang papatayin pa ata. Napatulala ako. Sabi ko sa sarili ko, totoo pala ang mga sinasabi ng nanay. Hindi pangkaraniwan ang sakit nitong kaibigan ko. Bagkos, isang kulam. Parang pugon ng tindahan. Nakasara lamang ito pero umuusok. Pinapausukan noon si Ricardo. Naroroon pa nga ang nanay niya na si Aling Fatima. Umiiyak at nagtatanong sa kung bakit daw kinukulam. Kung may kasalanan ba uman itong si Ricardo. Hindi naman nagsasalita ang kaibigan ko. Hanggang sa mga sandaling yon ay nakapikit pa rin ang mga mata at panay-ungol. Tapos ang lalim na ng hininga niya. Yung parang naghihingalo. Hinatid ko ang mga kapatid ko sa eskwelahan. Pero kagad din akong bumalik. Angat na yung araw nun pero parang nagbabadyang ulan noon sa habagat. Pagkasilip ko doon sa tindahan ay nakaupo na sa katre si Ricardo. Etong butlig niya naging itim-itim na. Parang natuyo bigla. Naroroon pa rin si Mang Diosdado pero wala nang pagpapausok. Magaling na si Ricardo. Wala nang dinadaing. Ang sabi ng matanda ay tinatawas niya umano ang nangyari. Nakumpirma niyang isang kulam ngayon. Mabuti na lamang at nagapan ka agad. Pero pwedeng mabalikan ng kulam si Ricardo. Dahil naniniwala si Mang Diosdado na yung mangkukulam daw, alam na nito na gumaling na ang kinukulam. Gagawa at gagawa ulit yun ng paraan. Wala lang siyang kaalaman sa pagpako. Hanggang sa paggamot lamang si Mang Diosdado at depensa sa mga kulam nun. Mabuti sana umano kung may biyasa sa malapit. Kaso nasa malayo nakatirang kilalang banggiitang albularyo. Nasa daang bantayan Cebu daw ito nakatira. Namumukod tanging may alam sa kung paano puksain ang isang mangkukulam sa pamamagitan lamang din ng biktima. Ang tangi lamang niya magagawa, depensa at pangontra. At ito umanong nakalagay ng mga tanglad sa tabi ni Ricardo. Isa na yun sa pangontra. Sigurado ka ba dong Ricardo na wala kang kagalit? Opo, sigurado ako. Hindi naman kasi ako ganun Mang Diosdado eh. Wala po akong kaalitan at kung meron man, minsan lang. Ito, si Emerson. Yun lang, siya lang laging kaaway ko. Hindi naman mangkukulam to eh. Chicks yung trabaho nito lagi.
may mga binanggit si Mang Diosdado sa kung paano malaman kung sino ang salarin. Yan ay kapag nagkataon daw na nalapitan ito ni Ricardo o ako daw noon. Gawa ng may ipapabitbit si Mang Diosdado sa amin. Nagtanong naman ako noon sa kung ano ba ito. Kasag doon, kasag. Napapamura ako. Kasag daw, bagulan ba? Yung parang alimango pero mas maliit ito. At napakasakit noon kapag nakapangagat na. Kako bakit ipapabitbit itiyak na makakagat kami noon? Siyempre tatalian ng sipit. Babalik ako. Bibili lang ng kasag. Dali nyo kahit saan na. Malalaman nyo naman kagad kung sino ang mangkukulam kasi nga may masasabi talaga. Magagalit na lang yun bigla. O kung hindi naman kayo makikita nyo ang totoong pagkatao. Mapagkubli kasi ang mga mangkukulam. Umalis itong matanda. Sumabat naman ang nanay. Maniwala na lamang daw kami noon gawa ng totoo ang mungkahi ng matanda noon. Karaniwan na ang kasag, alimango at kung ano-ano pang may mga sipit na makukuha sa dagat. Mga pangontra daw talaga mga ito. Pero hanggang sa depensa lamang sa katawan kontra kulam. Hanggang dun lang. Hindi tatablan ng kulam ang isang tao kapag may bitbit nito. Pero kapag sinabayan daw ito ng orasyon, ultimong ang mangkukulam ay malalaman kung sino. Maski aswang, malalaman din. Mababasag kasi umano ang tinatawag na pagtago nito. Bali, may gagawin pa umano si Mang Diosdado doon sa kasag para maging pangbasag ito ng mga pagkukubli ng mangkukulam, maging sa aswang. Napapailing na lamang ako sa nanay ko. Gaya ng sinabi ko ay may mga alam pala ito. Kung sa bagay taga Negros si nanay at nasa bukid talaga nakatira. Yung tipong parang gubat na. Kaya may kultura at paniniwala sa kung ano-anong mahihiwagang bagay nun at hindi pangkaraniwan na pangyayari. May dala ng 2 kasag si Mang Diosdado pagkabalik. Nakatali pa ang mga sipit. Pero may tali din na para bang ginawa niya yung kwintas. Ikikwintas siguro namin ni Ricardo itong kasag. Abay, kapag may nakakita nito, pagkakamalan talaga kami mga baliw nun. Hindi na lamang ako nagreklamo pa. Pero kapag walang silbi ito at magmumukha lamang kaming baliw, itatapon ko talaga. Napakasangsang pa naman. Bumubula pang bibig ng kasag na ito. Buhay na buhay. Pagkasuot ko noon ay sumasagi pa sa balat ko ang tinik. Nakasimangot ako. 1 linggo lang naman daw itong dadalhin dahil alam daw ni Mang Ricardo na may lalapit na tao alinman sa amin. Pero nakakatiyak siyang si Ricardo lamang talagang punteriya. Samok-samok lamang ako noon at si Ricardo lang talaga makakakilates kung sino ang salarin. Pero makakatulong ako gawa ng magkakaibigan naman kami. Malay daw namin, si simple sa akin ang mangkukulam. Ay na nga. Nagtungo na lamang ako ng merkado noon pagkatapos. Mabuti at sa katawan lang may butlig si Ricardo. Hanggang leeg, pero wala sa mukha. Hindi masyadong halata at hindi din nakakahiya. Kaya't alam kong hindi maaasiwa itong kaibigan ko. Nung makarating ako sa merkado, wala si Guavana. Naroroon lang ang lona sa pwesto at mga kahon. Pero hindi ito nagtinda. Naisipan kong puntahan. Kaso nga lang sayang din kasi nga kapag umaga marami talagang pasahero. Napili kong mamayang gabi na lamang siguro. Pinuntahan ko pagsapit ng gabi. Naligo pa ako kasi nga umandar ang pagkalalaki ko nun. Kwan ba, yung mga naiisip na ako nung isang eksena eh. Basta pasintabi sa mga bata, Sir Seth. Baka may nakikinig. Pinarada ko ang tricycle sa kanto. Hindi doon sa harap ng gate ng bahay gawa ng sosorpresahin ko ng bungad si Guavana. Nakasara ang gate pero may madadaanan ako sa gilid noon. Maliit na butas. Gugulatin ko talagang kasintahan ko at susunggaban ko kaagad. Kinikilig na nga ako noon eh. Yun bang parang nanginginig yung katawan pagkatapos umihi. Ganon. Pagkapasok ko sa bakuran, sumilip ako sa bintana. Nakikita ko si Guavana. Nasa may sala, nakaupo sa may sahig.
Napakunot ang mukha ko noon. Gawa ng may mga kandila sa harap niya. Kulay itim pa ang mga ito. Walang sindi yun. Nakalapag lang talaga sa may sahig. Maiging pinagmasdan ko siya noon hanggang sa nakakita ko ng kahoy na parabang pormang tao. May mga nakatusok dito mga karayom. Mabilis na naglaro sa isip ko na parang nangungulam si Guavana. Tapos naiisip ko din noon na isa siyang mangkukulam. At kung hindi ako nagkakamali, si Ricardo ang punteriya niya. Gawa ng siya lang naman yung galit dito eh. Lalo na yung nilikhang iskandalo ni Ricardo sa merkado na narinig at nakita ni Guavana. Napapamura ako. Nagbago ang pananaw ko. Masamang tao pala ito. Pero magpaganon pa man, may parte sa akin na dapat makausap ko siya. Gawa ng, siyempre, mahal ko ito. Hindi muna ako pumasok sa loob. Inaalam ko pa kung ano mga gagawin niya. Hanggang sa iniligpit niya ang mga gamit na yon at umakyat ito ng bahay. Napakatagal bumalik. Nababagot na nga ako noon. Para bang gusto ko na lamang kumatok. Pero pinili ko pa ring antayin na bumaba ito. Bakit kaya siya umakyat? Hindi kaya doon niya isinasagawa yung kulam? Dala-dala niya pa ang gamit noon. Maya-maya pa'y nakaamoy na ako ng kandila. At totoo ang hinala ko. Doon niya isasagawa ang kulam. Kaya pala hindi niya ako pinapaakit sa parting yon. Pinihit ko ang trangkador. Bukas naman ito. Pumasok ako ng bahay. Dahan-dahan akong pumanik sa hagdan. Sumilip muna ako sa railings. May silid dito. Pero wala doon si Guavana. Nasa sala lamang siya sa itaas nun. At nasa tapat ito ng mga kandila na nakatirik at may sigana. Nagmumuni. Ibang-iba ang boses niya. Boses ng matanda yon. Tuluyan akong umakyat at doon ay nawindang ako nang humarap sa akin si Guavana. Isang ubod ng tandang babae ito. Napapatakip ako ng bibig nun. Umatras ako at doon sa may bukana ng hagdan ako nakaatang. Nakatitig sa akin ang matanda. Nanlilisik ang mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali gawa ng ang suot nitong damit, yun ang nakita ko kay Guavana. Hanggang sa naalala kong dala ko pala ang kasag nun. Nabasag ang panglilinlang ng animal na ito. Kaya pala sinasabi nila Ricardo na matanda ang sinasadya ko dun sa tindahan. Nakikita nila yon. Pero ako hindi. Sa mga mata ko ay may alindog ito, pero sa iba, napakatanda na. Kaya pala pinagtatawanan ako. Napasuka ako. Isipin nyo, kahalikan ko yon. Parang wala pang mga ngipin eh. Humpak yung mukha niya. Nang walang ano-ano. Nagbago na naman siya sa paningin ko. Naging si Guavana na. Nakangiti pa yun at nagtanong sa kung bakit ako umakyat ng bahay. Inilabas ko ang kasag. Inihagis sa paanan niya. Bigla itong nagtatatalon tapos naging matanda ulit. Dali-dali na akong umalis pagkatapos nun. Pagkarating sa bahay, naroroon si Ricardo. Sinabi kong amang kukulam ay walang iba kundi si Guavana. Natama siyang matanda ito. Na nakita ko na yung itsura niya at nahuli ko pa sa akto habang nangungulam. Pinuntahan kagad namin si Mang Diosdado. Sabay-sabay naming tinungo ang tahanan ni Guavana. Gusto kong gulpihin. Burado ora mismo ang nararamdaman ko sa kanya. Kaming tatlo yun ni Mang Diosdado at Ricardo. Pero nang makarating sa bahay, wala na doon si Guavana. Maging ang mga ginamit sa kulam ay wala. Hinalugog namin ang bahay. Pinili namin noong bantayan at baka bumalik pero wala.
Hanggang sa may nakapagsabi na nangungupahan lamang daw ito doon. Hindi pala totoo na bahay niya yon. Yung mga paninda niya sa merkado sa Minglanilla, hindi binalikan. Binabalikan namin lagi ang tahanan sa may Guadalupe pero wala na talagang gwavanang nagpakita. Sa kabila ng lahat ay wala namang ginawang pangkukulam sa akin. Maging kay Ricardo, hindi na kinulam. Pero sa tingin ko dahil sa mga pangontra yon. Hindi lang kasi kasagang pangontra, may mga kabibing ibinigay sa amin si Mang Diosdado. Suotin lang daw palagi. Todo ang pasasalamat ko kay Ricardo nun. Kasi nga sinasarili niya lang ang nalalaman niya patungkol sa amin ni Guavana. Kinuwento ko dito ang lahat, lalo na yung may mga nangyaring ang kahalayan. Dalang-dala talaga ako. Ito na yung sinasabi kong dalang-dala ako sa nangyari. Hanggang ngayon kapag naalala ko yung dati, nasusuka ko. Ito na yung napapala sa mga taong napaka-chick boy. May kinakalagyan talaga. Huwag kayong kumpiyansa sa mga kagilaw sa mga nakikita nyo. Malay nyo iba na pala yun. Lalo na kapag nagkakagusto ka agad kayo sa isang tao. Malay nyo gayuma. Tapos yung tingin nyo sa kanila, ubod ng ganda at gwapo. Baka matulad kayo sa akin na ang nakahalayan ko ay isang matanda na hukluban.